kapatawaran, pagsusurrender, at pagsusumamo sa Panginoon. Amen. And nadalas din po sa Bible, tears ay a form of prayer. Ito po ay isang forma kapag umiiyak at tayo ay lumuluha, ay anyo po ito ng isang panalangin. At ang ating pag-iyak kay Lord, minsan ay umiiyak tayo sapagkat hindi na o kulang na ang salita para ilarawan yung ating nararamdaman. Okay? So there's speech when words fail. Minsan kaya tayo umiiyak, no? Kumbaga, naramdaman nyo ba minsan yung kayo nagpe-pray kay Lord at kulang na yung salitang sasabihin ninyo? At umiyak na lang kayo nang umiyak? Amen. Sapagkat binubuksan nyo ang inyong puso sa ating Panginoon. Nangyari kay David yan. Nang sinabi ni David sa Psalms 39 verse 12, "Hear my prayer, O Lord, and give ear to my cry." Pakinggan mo, Panginoon, ang aking panalangin, O Diyos, at pakinggan mo ang aking pag-iiyak. Hold not your peace at my tears. Ibig sabihin, huwag mong hindi pakikinggan ang aking pag-iyak. So kay David, habang siya'y nalalangin kay Lord, wala nang salitang lumalabas sa kanyang bibig, kaya siya ay umiyak na lang ng umiyak. So yung pag-iyak, ito ay forma o isang bagay na nagsasabi na nagbubukas ang iyong puso sa Diyos. And I believe for 15 years of this ministry, maraming luha ang lumagpak sa iglesyang ito. Hindi kayo? Mga pag-iyak dahil sa pangangailangan ng church. Pag-iyak para sa mga membrong makukulit. Alam nyo bang iniyakan din kayo? Ha? Pag-iyak dahil sa mga kailangan hingin sa Diyos. No? Maraming beses umiyak ang iglesyang ito, ngunit kay Lord, ang pag-iyak natin sa Kanya ay hindi niya makakalimutan. Tears are remembered by God. Ang ating pag-iyak kay Lord ay Kanyang naaalala. Ang sabi ng Psalms 56 verse 8, You have kept count of my tossings, put my tears in your bottle, are they not in your book? Sinasalo ng Diyos ang bawat pag-iyak ng Kanyang mga anak. Nilalagay niya ito sa isang lalagyanan. Ganong kahalaga kay Lord yung ating mga pag-iyak. Pero ito ang good news ko, mga kapatid. Ang pag-iyak ay pansamantala lamang. Sapagkat susunod sa ating pag-iyak ay kagalakan at breakthrough. Tears precedes joy and breakthrough. At ito yung testament na pagtapos ng pag-iyak ay mayroong liwanag. Pagtapos ng pag-iyak ay mayroong mangyayaring katagumpayan. Kaya sinabi ng Psalms 126 verse 6, They weep as they go to plant their seed. Yan ang buhay ng mga pastor. Habang sila'y nagtatanim, naghahasik ng binhi ng salita ng Diyos, yung paghahasik na yon ay sinasamahan ng pag-iyak. Alam ko po, sabagat ako'y pastor, alam ko yan ang buhay ng mga tunay na pastor. Hindi lang kami basta nangangaral ng salita ng Diyos sa inyo, kundi iniiyak namin ang bawat mga salitang aming ibinabato sa pulpito. Kaya ako naniniwala sa mga nangyaring taon for 15 years ng iglesyang ito, maraming pag-iyak ang nangyari sa inyo mga pastor. Alam niyo ba yon? Ha? Parang hindi niyo nakita yon. Pero ilang beses silang umiyak. Pero sabi doon, pagtapos ng pag-iyak, yung weeping ng pagtatanim, babalik sila na may taglay na ani ng katagumpayan. So therefore, tears were never wasted. Ang pag-iyak kailanman ay hindi nawawalan ng kabuluhan. May nangyayari sa bawat pag-iyak. Ang katotohanan, inilat sa akin, kung nararamdaman mong dry ang relasyon yung mag-asawa, iiyak mo kay Lord ang iyong asawa. Kung nararamdaman mo ang iyong ministry ay dry, iiyak mo kay Lord ang iyong ministry. Kung nararamdaman mo walang nangyayari sa inyong negosyo, iiyak mo ang iyong negosyo kay Lord. Amen. Sabi ko sa mga
pastor, kapag nararamdaman nyo ang inyong pulpito, parang hindi dumadaloy ang presensya ng Panginoon, umiyak kayo kay Lord, mabasa ang pulpito ng mga pag-iyak. And I believe, kaya nararamdaman natin ang presensya ng Diyos na dumadaloy sa iglesyang ito, sapagkat ilang beses lang umiyak ang mga lingkod ng Diyos at kayong lahat ng mga manggagawa sa pulpito ng Panginoon. Nakita ko ang inyong mga puso sa tuwing ako'y dadalo at ako'y nakalito sa inyong gawain, nakikita ko ang inyong mga pag-iyak, lalo ang Diyos. Nakikita ang kababawan ng inyong mga pagluha sa ating Panginoon, at lahat ng yan, sinasabi ng salita ng Diyos, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kung paano umiyak si Hannah, her tears were not wasted. They become the birth of a prophet Samuel. Nung pag-iyak ni Ana, na nanay ni Samuel noon sa templo, walang tigil siyang umiyak. Akala nga ni Eli, siya isang lasing. Pero katotohanan, umiiyak siya sapagkat gusto niyang magkaroon ng anak. At yung pag-iyak ng yun ay nagkaroon ng pagpapanganak sa isang propeta ng Diyos na si Samuel. Nang umiyak si David, si Haring David, David's tear turns into songs of victory that we now call the Psalms. Yung pinakamahabang libro sa Bible na Book of Psalms, ay lahat ng yan ay naisulat dahil sa pag-iyak ni David. The simple woman sa Luke chapter 7 verse 37 to 38, nung siya'y umiiyak habang pinupunasan niya ng buhok ang paa ng ating Panginoong Yesus, binuhusan niya ito ng pabango, at yung kanyang luhang ginamit niyang pagpunas doon sa paa ng ating Panginoong Yesus. Imagine that, umiiyak siya, binuhusan niya ng pabango paa ng ating Panginoong Yesus, at umiiyak siya. Yun ang ginagamit niyan, pampunas sa paa ng Panginoong Yesus. Nagresulta yun ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Kaya hindi mo sabihin mo sa katabi mo, hindi mo mawawalan ng kabuluhan at inyong mga pag-iyak. Kaya tayong nakatayo ngayon sa dedication ng building na ito, sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang bawat pag-iyak ng mga lingkod ng Diyos na nagtanim para sa iglesyang ito. Pwede bang palapakan natin muli si Lord? Pag ang Panginoong Jesus, Jesus tears, umiyak din ang Panginoong Jesus. At Lazarus' tomb, the shortest verse in the Bible, Jesus wept. Ganon din, umiyak siya over Jerusalem. And when Jesus wept, miracles followed. When he sold his life in death, the harvest was our salvation. Umiyak ang Panginoong Jesus sa Garden of Gethsemane, at sa kanyang pag-iyakan, sabi ng Bible, hindi na luha ang lumalabas sa kanya, kundi dugo na. At nagbunga yun ng ng kaligtasan ng lahat ng mananampalataya sa kanya. So the tears of this church were never wasted. Amen? Yung mga prayer time ninyo sa church, yung mga overnight, yung kayong dalawa lang sa loob ng church, magkahawak ng kamay pero umiiyak kayo kay Lord. Yung mga nagpupunas na upuan habang ginagawa ninyo, umiiyak kayo kay Lord. Ang mga worship team, habang kayo nag-worship at umiiyak kayo kay Lord, habang sinasamba nyo ang Panginoon. Ang mga dancers, habang kayo sumasayaw, pumapawis ang inyong mga lupa, inyong mga pawis, kasabay ng pagluha kay Lord. Lahat ng yan ay hindi nawalan ng kabuluhan. Are you with the church? Hindi yan nawalan ng kabuluhan. Those tears watered the soil of faith. Yung mga pag-iyak na yan ang naging silbing tubig upang animan ang pananampalataya ng iglesia nito. Those tears softened hardened hearts. Yung mga pag-iyak na yan ang nagpalambot sa pusong matitigas. Marami sa inyo, totoo lang, bunga ng pag-iyak ng taong ipinanalangin ka. Amen. Ang tigas ng puso mo noon, pero may umiyak para sa iyo. Amen? Hindi niyo ba alam yun? May umiyak para sa inyo. Kaya yung mga pag-iyak na yan, nagdulot ng maraming mananampalataya kay Lord. Those tears birth new branches, new leaders, and new growth. Hindi lang po iisang branch ang iglesia ito, nanganak pa ng mga iba't ibang mga branches, iba't ibang mga lugar, maraming mga pastor. Bakit? Lahat ng yan ay bunga ng pag-iyak. Kaya ang pag-iyak sa iglesia ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Your church tears, pains of betrayal, losses of leaders, kasama sa pag-iyak, may mga nawala, may mga umalis sa simbahan.
Struggles of growth are not wasted. They are precious seeds planted in the soil of God's purpose. And now, after 15 years, you are standing in the harvest of joy. Nakatayo ngayon tayo sa bunga ng pag-iyak. Hello? At yung pag-iyak ay pinalitan na ng Diyos ng kagalakan. Hello? The harvest of joy. Souls saved, branches planted, a building now is about to be dedicated. Kailan yun? Ngayon, nandito tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, tapos na ang pag-iyak. Kaya sabi mo sa kaliwa mo, yung mga pag-iyak noon, hindi na walang nakabuluhan yan. Naging binhi yan. Pero ngayon, ang panahon na ng kagalakan. Ngayong araw na ito is a celebration of harvest of joy. Mapuno ng kagalakan ang lugar na ito. Tapos na yung mga pag-iyak ng mga nakaraan. Kung iiyak pa tayo dahil sa gagawin pa ni Lord, pero hindi na tayo iiyak sa nakaraan. Ikaw sa ba ako ngayon? O yung mga meron kong ex dyan, tapos na yung pag-iyak mo sa kanya, ha? Kung iiyak ka ngayon kasi sa gagawin pa ni Lord sa darating na panahon, hindi na tayo nakatingin sa kanakaraan. Sapagkat ito, nagbunga na yung pag-iyak natin. Hello? At ang iiyak pa natin pa ay yung kaya pang gawin ni Lord. So keep sowing. Sabi sa katabi mo, a call to keep sowing. Ibig sabihin, may alawagan bang hindi tayo hihinto sa pagtatanim. Umiyak na tayo, nagbunga na ito, pero hindi tayo i-stop. Hindi tayo iyak para pa rin sa nakaraan. Tapos na yung nakaraan. Ang iniiyak din natin sa kaya bang gawin ng Diyos sa buhay mo, sa iglesia nito, sa pamilya mo. Bakit? Manino sinabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Hindi mawawala ng kabuluhan ng bawat ating ginagawang mabuti sa harapan ng Diyos sapagkat sa takdang panahon, aani tayo. So the same God who turn your tears into joy will multiply your seed into nations. Kumanda kayo CGCF, JTG, I'm prophesying right now, hindi lang kayo pang Pilipinas. Amen. Manganganak kayo ng mga iglesia sa iba't ibang mga bansa, branches, spiritual sons and daughters na kami pa ang magiging anak. Kanina, sabi nga ni Pastor, kanina, no? Nung pag-aaway nila, kasama na iyak dyan, nagbunga ng mga anak. Alam nyo ba, hindi ano yan, hindi aksidente yan. Pinapatunay lamang habang tayo'y nagsusuka ng pag-iyak, ng paglilingkod kay Lord, ng pananampalataya sa Kanya, manganganak pa ito ng marami mga sons and daughters of faith of CTCFJ. So every member is called to be a sower. Lahat tayo tinawag na maging magtanim. Kung hindi pa po kayo bahagi ng pagtatanim ng building na ito, actually ho kayong tinatawag ni Lord magtanim. Hindi pa tapos, marami pang gagawin si Lord. Amen. Paano? Sow love, pagtanim ng pag-ibig, sow prayer, pagtanim ng panalangin, sow service. Kung hindi mo kaya magbigay, pumunta ka dyan, Pastor, ano ba pwede kong gawin? Pwede ko po bang pinturahan ito? Pwede ko po bang linisin ito? Pwede ko po bang huwag mo sunugin, ha? Yung mabuti. So the gospel, because if we sow sparingly, manino na sinabi ng Bible, ang sino mang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. We will reap sparingly. But if we sow bountifully, we will reap bountifully. Aani tayo ng marami, kaya magtanim ng marami. I pray and I declare, CGCF, JTG, mas marami pang pag-iyak ang gagawin ninyo sa marami pang kayang gawin ng Diyos sa inyo. Mas marami pang awitan, marami pang mga sayawan, marami pang mga fellowship, marami pang halakhakan ang gawin nyo sa iglesia nito. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Amen? Balikan natin yung Psalms 126 verse 6. Psalms 126 verse 6, they weep as they go to plant their seed. Siguro kung babalikan lang natin 15 years ago,
ang bitbit ng mag-asawa ni Pastora Yoli, Pastor Tirso, ang buong pamilya nila, ang isinimulan ng church ay pananampalataya at Yahweh Lord. Maraming hindi naniniwala sila ng mga panahon sa kanila sa mga panahon iyon. Maraming mga sakit na salitang maaari nilang narinig. Pagod, hirap, sakripisyo. Marami sa inyo hindi na nakita yun. Mga panahong kakainin na lamang nila, ibibigay pa nila. Mga panahong pambayad na lamang ng kanilang pangangailangan, itatanim pa nila sa iglesia. Pambili na lamang ng gusto nila para sa kanilang buhay, dahil kailangan ng church uunahin ang simbahan. Yung mga panahon ng pagtatanim na yon at pag-iyak, they sing as they return with the harvest. So sa lahat na mga nauna na nakita ang pagtatanim ng iglesyang ito, ngayon ang panahon ng sayawan, ngayon ang panahon ng halakhakan, ngayon ang panahon ng kagalakan. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Why? Today is the harvest of joy. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, mula ngayon, pinagbabawal sa building na ito ang nakasimangot. Papasok pa lamang kayo sa pintuang yan, nakangiti na kayo. Papasok pa lamang kayo sa sanctuary dito, punong-puno na kayo, nakagalakan kay Lord. Amen. Sapagkat ito ang patotoo. Tapos na yung pagtatanim ng nakaraan. Ngayon na ang panahon ng kagalakan. Amen ba? Sinong sangayon doon magsabi ng amen? Harvest is the season where hidden seeds become visible blessing. For 15 years, you planted in prayer, in giving, in service, and even in tears. Now God is saying, this is your harvest of joy. Sige mo, palapakan natin si Lord. Naintindihan niyo yung tingnan mo, Lord. Kaya lang ito kung nararamdaman kong presensya ng Panginoon. Bakit? Si Lord na nakakita ng iyong mga pagbiyak. Nakita ng Diyos yung mga pagluhaan ninyo. Nakita ng Diyos yung mga hagulkul ninyo. Lalo sa mga lingkod ng Diyos. Pastor Violi, Pastor Tirso, sa mga anak, nakita ni Lord yung mga hagulkul na yan. Pag-iyak. Walang ibang makapitan kundi ang Diyos. Walang ibang makakaunawa kundi ang Diyos. Walang pwedeng makasagot ng mga tanong kundi ang Diyos, kundi iniyak niyo lahat ng iyong kay Lord. But today is your harvest of joy. Harvest is the fulfillment of God's promise. Ang harvest ay katotohanan, totoo ang Diyos na nangako sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, totoo ang ating Diyos. Kapag siya'y nangako, gagawin niya ang kanyang ipinangako. Hindi siya tulad ng tao. Ang Diyos kailanman ay hindi magsisinungaling. Alam niyo ba itong building na ito? Nakita na ito in the Spirit. Hindi ito basta lang, ito, material na ito ngayon. Nakikita niyo yung mga bagong iyan. Pero nagsimula yan sa Spirit. Amen. At ano ang ginamit para makita in the spirit realm ng building? Yung binhi ng pananampalataya na sinamahan ng pag-iyak. Kaya, today is the fulfillment of those crying, that those faith, ngayon yung harvest of joy. The harvest is God's way of saying, I have seen your sowing, now I will show you my blessing. Sabi mo sa kanan kaliwa mo, the harvest, the harvest is God's way of saying. Sabi mo, yung harvest of God saying, I have seen your sowing. Sabi mo, I have seen your sowing. Now I will show you my blessing. Nagsisimula pa lamang si Lord sa pagpapalat kayang gawin ng Diyos sa iglesia ito. Are you with me, church? Nagsisimula pa lamang si Lord. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isip at puso ng tao ang magandang bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya nagsisimula pa lang si Lord.
nakikita ko marami pang ipapanganak na mga branches. Itatayo pang mga building. Hello? Parang di kayo excited doon na. Inuulit ko, hindi lang ang Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa. Bakit? Kapag nag-harvest, pansinin nyo isang seed lang, pero ang harvest, marami. Harvest is more than increase. It is overflowing joy. Kaya sinasabi ko, mapuno kayo ng kagalakan ngayon. Ang nasasaksihan natin ay hindi po pangkaraniwang anibersaryo ngayon. Ang nasasaksihan natin is an overflowing joy because today is the harvest of joy. Kaya kapag nagbigay si Lord ng pagpapala, hindi ka lang niya i-bless literal ng material ano ang pagpapalang material kung punong-punong ka naman ng sama ng loob? Ano ang pagpapalang material kung may sakit ka naman? Tama? Anong material na pagpapala kung, di ba, kung lagi na lang kayo magkaaway, magkasapa? Nandiyan kayo? Amen. So when God gives harvest, He doesn't just fill your hands. He fills your heart. Hindi lang bubusugin ng Diyos ang kamay mo sa mga material na bagay. Kasi sabi ko nga, baliwala ang pagpapala kung yung puso mo naman puro sugat. Nandiyan kayo? Anong pagkain sa pagkainan? Sabi mismo ng Bible, kung ang kaharap mo naman kumakain ay kaaway mo. Ano makakakain? Isip baka nilalason ka. Nandiyan kayo? Lahat ng bagay kaya mong bilhin dahil mayaman ka. Kaya mong bilhin ang pinakamasarap, ang pinakamagandang kama. Yung kamang may lumalabas na kamay, sinamassage ka. Pero sarap matulog, hindi nabibili yun. Yung mapayapang matulog, hindi nabibili yun. Hello? Kahit, ang yaman mo, kahit anong pagkain, pwede mong bilhin. Ngayon may pagkain, nilalagyan pa ng ginto. Alam niyo ba yun? Yung steak, nilalagyan, binabalutan ng ginto. Ang mahal nun Kaya mo bilhin ang pinakamasarap na pagkain, pero yung ganang kumain, ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Hello? Kaya mo bilhin ang pinakamagandang bahay. Malaking tahanan. Halos building yung laki, parang 15 rooms. May mga ganung bahay. Kompleto lang, may sinihan sa loob, may swimming pool, may gym. Pero yung kapayapaan sa loob ng tahanan, hindi nabibili yun. Hello? Ang Diyos lamang ang makapagbibigay niya. Kaya mong bilhin kahit anong sasakyan. Ngayon, di ba, DPWH, yung mga kontraktor, mga engineers, ang gaganda ng mga sasakyan. Yung Dismaya ba yun? Dismaya kasi yun Diskaya. 40 na luxury cars. Ang daming pera Meron pa mga private jet plane. Pero katotohanan, kahit ang yaman mo, hindi mo kayang bilhin ang ticket papunta ng langit. Pero, tanong pera pero hindi mo mabibili ang kaluluwa mo. Nandiyan kayo? Kaya nga pag si Lord nagpala, hallelujah, I wish above all things that you may prosper, be in good health as your soul prosper. Pag ang Diyos nagpala, buong buhay mo, pagpapalain mo, buong aspeto ng buhay mo, inasasagana ka ni Lord. Diba kasi nung mayaman, doon sa masagana. Ano? Iba yung rich doon sa blessed. Sila, rich sila. Ang daming bilyon pa naman ang nakakuha sa DPWH. Ba't ba ako napupunta doon? Baka ghost project. Hallelujah. Kaya bilyon-bilyon ang pera nila. Pero kita mo ngayon, may kapayapaan ba sila?
Wala. Ito hindi Ghost Project to eh. It is Holy Ghost Project. This is a Holy Ghost Project. At dahil ito ay Holy Ghost Project, hindi na kayo blines ni Lord ng material, kundi pinuno pa ni Lord ang inyong puso ng kagalakan. Amen. So, this building is a sign of the harvest. Ito ay patotoo ng harvest na ni Lord. Haggai chapter 2 verse 9 says, the glory of the latter house shall be greater than the former. May sinasabi ang Bible si GCFJTG. May propesya ang Bible. Ang glory ng nakaraang tahanan ay mas dakila yung ngayon na parating. Kaya yung ginawa ni Lord ng nakaraan, nakakaiyak, totoo na kung titig. Yung mga kwentong sinasalo, mga butas ng mga ulan, akala nyo dumating na yung Holy Ghost Spirit dahil umuusok ang buong building. Yung pala may nagbabarbecue sa baba. Alam ni Lord lahat ng yan. Ang sarap balikan. Kasi puro pagtatanim nyo, pag-iyak noon yun eh. Pero may sinasabi ni Lord sa inyo, greater glory ang nakalaan ngayon sa inyo. Mas dakila ang gagawin ng Diyos ngayon kaysa sa nakaraan. Kaya sabi mo sa katabi mo, ma-excite ka. Mapuno kayo ng excitement kay Lord. Hello, pag pupunta kayo sa building na ito, mapuno kayo ng excitement. Bakit? Ang building na ito yung patotoo ng Diyos ay nakikinig. Ang building na ito yung patotoo ng Diyos ay gumagawa ng himala. Ang building na ito yung patotoo ng Diyos ay nagsusupply ng ating pangangailangan. Ang building na ito yung patotoo, hindi siya kailanman ng kukulang. Kaya pag pupunta kayo sa building na ito, ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, pinagbabawal. Nakikinig ka ba? Pinagbabawal ang nakasimangot. Amen. Mapuno ng kagalakan. This building stands of proof that God turns pain into promise, tears into testimony, sowing into singing. Hallelujah. Ang talim, pagbalik, sumasayaw. Mamaya, sasayaw tayong lahat. Mamaya, lahat tayo ay sasayaw ng masaya kay Lord. Papalakpak, iindak sapagkat alam natin ang Diyos ang kasama natin. So the laughter of this house is proof that sorrow has been turned into singing. Tapos na yung nakaraan, ha? Wow. Hi! Amen! Sabi sa akin mo, tapos na yung nakaraan. Yung mga nakaraan na yan, yes, nasaktan, iniwan, Gino's project ka, sinimove ka lang. Tapos na yun. The joy in your worship is proof that God turned pain into praise. The harvest of joy is not just in numbers. It is the presence of God dwelling among you. Ang mahalaga na yun, hindi na yung mapuno ang building na ito ng mga tao, kundi mapuno ang building na ito ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Church, today, we declare, we sow in tears, we now reap in joy. This house will be filled with God's glory. Come on, church! Mapupuno ng kaluwalhatian ang Diyos sa iglesyang ito. Mapupuno kayo ng mga patotoo ng binagong buhay ni Lord. Mapupuno ang iglesyang ito ng patotoo ng mga pinagaling ni Lord na sakit, karamdaman, inayos na mag-asawa, binagong buhay na kabataan. Mapupuno ang tahanan nito ng glory ni Lord. So we dedicate this house and we dedicate ourselves. Hindi lang itong building na itong dedicate natin. Hindi kayong lahat na member ng CGCFJTG. Our harvest of joy has begun and it will never end. Amen? Hindi na matatapos. So beloved church, hear this. Your sowing has ended in singing. Your tears have become testimonies. Your pain has become praise. Your 15 years of sowing has become a harvest of joy. Kaya sabay-sabay natin i-declare, tayong lahat ay tumayo. Congregational declaration, number 1.
We are reaping our harvest of joy. Come on, say it with me. We are reaping our harvest of joy. Kailan yan? Ngayon yan. Hello? Parang isang magsasakang ng tanim ng pagal na pagod. Pumatak ang mga luha, pumatak ang mga pawis sa gitna ng araw. Punong-puno ng pagpapagod, ilang gabi, walang tulog para doon sa tanim ng yun. Pero tapos na yung pagtatanim. Bakit? Ngayon na yung anihan. Habang umahani, nung itinanim, mapuno kayo ng kagalakan. Our God has turned our mourning into dancing, our tears into testimony, our sowing into singing. Sayang yung mga kasama nyo ng dati. Listen to me. Yung mga dating nakasama nyo na limang umiyak, kasama nyo naglingkod, kasama nyo mga nandiyan, parang isang building itinatayo. Nung itinatayo ang building, may mga scaffolding na kailangang ilagay. Necessary sila. Mga scaffolding para tumulong sa pagpapatayo. Pero nung maitayo ng building, kailangan na rin alisin ang scaffolding. Yung mga kasama nyo noon, huwag nyo lang panghinayangan. Kasi bakit? Scaffolding lang sila. Amen. Amen. Hello? Bakit? Naitayo na ang building. At mapalad kayo nandito ngayon. Hallelujah. Because God has turned our mourning into hallelujah! Our tears into testimony. Di ba kanina puno-puno ng pagkato yung mga pastor? Our sowing into singing. Ano nga awitin natin? How great is our God. Ang inaawit natin ganong kadakila ang ating Panginoon. Ang awitin natin kung paano ang Diyos ay tumutugon. Kung paano ang Diyos hindi nagbabago noon, ngayon nagpapakailanman. Kung paano ang ating Diyos sa Kanya walang imposible. Kung paano ang ating Diyos ay grabing pagmahal.